Hello mga kumare! Today ay gagawa tayo ng air fryer brownies at tetestingin natin itong air fryer na binili ko para sa asawa ko. Alam nyo ba na dito sa kusina namin ay hindi kami pareho ng mga ginagamit na appliances at cookwares ng asawa ko. More on pagluluto kasi ng ulam yung nakatoka sa kanya at everyday din siya nagluluto para sa amin. At dahil malalaking servings yung pine-prepare ng asawa ko ay naisipan kong ibili siya ng mas malaking air fryer at yung heavy duty na din. Kung team puti ako, ang asawa ko naman ay mahilig sa mga gamit na hindi dumihin katulad nitong nabili kong air fryer from Philips. At kahit bias ako sa team puti, nagustuhan ko yung design nitong Philips air fryer dahil napaka-minimalist niya at ang ganda din ng tray niya. At dito ako pinaka napabilib sa kanya dahil meron siyang detachable tray. Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa isang air fryer. Nai-imagine ko na kapag nagluto kami ng karne na mamantika ay siguradong hindi mabababad sa mantika yung pagkain namin. At kahit hindi na nga tayo kumamit pa ng tongs dito or ng sandok ay pwede mo nang makuha yung ulam. At dahil sa November pa darating yung asawa ko, ako muna yung maglalaro sa air fryer niya. Parang ako yung na-excite. Gagamit lang ako dito ng store-bought na brownie mix na pwede nyong bilhin sa mga grocery stores or supermarkets para lang matesting natin yung capacity nitong ating nabiling air fryer. Digital touch na nga pala ito na parang touchscreen lang na cellphone. At pwedeng-pwede mo i-adjust yung time pati na rin yung kanyang temperature. Nag-preheat lang ako nitong ating air fryer for 10 minutes habang hinahalo ko yung ating brownie butter. Dito nga pala sa nabili kong brownie mix, ang instruction lang niya ay para sa oven at para lang sa oven toaster, pero susubukan pa rin natin siya dito sa ating air fryer. Ang unang napansin ko nga dito sa air fryer na to habang nagpipreheat tayo ay halos wala siyang tunog or ang tahimik lang ng makina niya habang pinapainit niya yung ating air fryer. Pagkatapos maihalo ng ating butter ay nag-grease lang ako ng molder natin and then sinalang ko na siya at tinakpan ko pala siya ng foil. Sa experience ko pala sa pagluluto ng pastry sa air fryer, binabawasan ko pala ng 5 to 10 degrees yung temperature na usually ginagamit sa mga oven dahil mas mainit ng konti yung nilalabas na heat ng air fryer compared sa oven. So kung usually ang ginagamit mo na temperature sa pagluluto ng cake sa regular oven ay 180, kailangan mo lang magbawas ng 5 to 10 degrees or 175 or 170 kung sa air fryer mo naman ito lulutuin. Natuwa talaga ako dito sa Philips air fryer na to dahil bukod sa karne, mga gulay at isda ay pwede ka talaga magluto dito ng pastry katulad nitong brownies na ginawa natin. May idadahilan na ako para laging hiramin itong air fryer ng asawa ko. At kung naghahanap kayo ng perfect na panregalo ngayong holiday season ay eto na yung hinahanap mo, kumare. At dahil isa ito sa mga trusted brands ay meron na din siyang 2 years na warranty na nakakapanatag sa ating mga mother. Nabili ko nga pala ito sa halagang 5,990 at sakto magsisale sila ngayong September 9 to 13 kaya abangan niyo yung sale nila para mas makamura kayo kung bibili kayo nito.